Ito naman pagkakakulong ni na dating Senator Bong Revilla at iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City Jail. Hakbang umano sa pantay-pantay na pagpapanagot ayon yan sa Department of Public Works and Highways. Yan at iba pang balita na tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Itinuturing ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na hakbang sa pantay-pantay na pagpapanagot ang pagkakakulong kahapon ni na dating Senador Bong Revilla at ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa New Quezon City Jail. Ayon kay Dizon, ngayon lamang niya ito nasaksihan na sa mga simpleng kulungan lang din nakukulong ang mga matataas na opisyal dahil dati umano ay kapansin-pansin ang pagkakaiba ng kalagayan sa kulungan ng mga matataas na opisyal. Git niya, malinaw ang mensahe na walang special treatment sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Dagdag pa ng kalihim na sinabihan niya ng ombudsman sa kanya na marami pang darating na kaso na may kaugnayan sa flood control scandal. Hiniling niya ang pasensya ng publiko at tiniyak na mas marami pa ang kakasuhan sa mga susunod na araw. Umpisa pa lang to. No, ang sabi ng ombudsman nung nag-usap kami kahapon, pagkatapos kong nagtestigo sa Sandigan Bayan, is marami pang parating na ibang mga kaso. So, iyan naman talaga ang hinihintay ng mga kababayan natin. So, ano lang, no? Alam ko, maraming naiinip, maraming nagagalit, pero nandito na tayo, tuloy-tuloy na to. Lahat ng mga nakasuhan at naaresto, sa isang selda lang, magsasama-sama sa Quezon City Jail sa Payatas. So, yan, again, first time yan. Kasi nakita naman natin nung mga nakaraang taon, pagka medyo mataas-taas na opisyal, hindi kaparehas ng mga ibang mababang opisyal. Pero ngayon, very clear message to, na walang special treatment, kahit sino pa, pantay-pantay lahat. Samantala, pinangunahan din ni Dizon ang kauna-unahang DPWH Campus Job Fair sa Mapua University ngayong araw. Layunin ng job fair na manghikayat ng mga fresh engineering board passers at mga bagong nagtapos upang punan ang humigit kumulang 2,000 bakanting posisyon sa ahensya at makatulong sa isinusulong na reforma laban sa korupsyon ng kagawaran. Binigyan din niya na mahalagang makapagpasok ng mga bagong kawani na may malasakit sa serbisyong publiko upang matugunan ang mga suliranin ng ahensya at maibalik ang tiwala ng publiko. Pagtitiyak ng kalihim na pupuntahan din ng ahensya ang iba pang universidad at kolehiyo sa bansa upang ipagpatuloy ang campus job fairs at mag-recruit ng mga bagong manggagawa na tutulong sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura at sa pagsulong ng tapat at malinis na paglilingkod sa bayan. And this is a golden opportunity, everyone, for you, young engineers, to come in and be part of the solution. Because that's what we need. We need more people to join us and try to solve all these problems. Dami-dami problema. But we need you. Di ba? We need to remove the rotten eggs and we need to bring in fresh blood. We need to bring in young, fresh, and dynamic. And that is you. I know that a lot of you, when you think DPWH, say, papahamak lang ako dyan. No? Di ba? Baka mahawa pa ako sa mga corrupt dyan, sa mga magnanakaw dyan. But, if we don't do something about it, wala na mangyayari. Forever nang mauulit na lang yung mga nakikita yung mga bridge na 10 years, hindi matapos-tapos. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.